Bakit ganito? Ako. Natalo? Sino ka ba talaga? Isang nakapigil hiningang sagupaan sa pagitan ng sining ng pakikipaglaban ng Pilipinas at Taekwondo ng Korea ang katatapos lang maganap. Inakala ng mayabang na babaeng Koreano na madali lang talunin ng Taekwondo ang martial arts ng Pilipinas. Kapag natalo mo ako, magiging sayo ako. Ito ang nakagugulat na hamon na binitiwan ng palalong babaeng opisyal na Koreano sa isang lalaking Pilipino na may ordinaryong itsura. Ngunit ang hindi niya alam, ang martial arts ng Pilipinas na kanyang minamaliit at ang lalaking simple na kanyang hinahamon ay isang dating veterano ng Special Forces Regiment ng Philippine Army, ang isa sa mga pinakamahuhusay na unit. Pagkatapos ng laban, napaupo siya sa sahig at napaiyak. Sa sandaling iyon, inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Ayos ka lang? May sugat ka ba? Hindi nila alam kung anong kahihinatnan ng isang pustahan na nagsimula bilang isang biro. Hayaan ninyong simulan ko ang kamangha-manghang kwento na naganap sa Jeju, sa isang IT security company sa Makati City. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp, nagningning ang mga mata ni Paulo habang nakatitig sa screen ng computer. Sa kanyang lamesa, may isang puting sobre. Nang kunin niya ang imbitasyon sa loob, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan, ay ikakasal na sa wakas. Si Paulo ay isang ordinaryong 28 taong gulang na IT employee. Araw-araw, paulit-ulit ang kanyang routine. Papasok ng alas 9 ng umaga, uuwi ng alas 7 ng gabi. Kilala lamang siya ng kanyang mga katrabaho bilang isang tahimik at tapat na empleyado. Walang sino man ang nakakaalam sa kanyang nakaraan. Sa katotohanan, si Paulo ay isang dating Special Forces veteran. Naglingkod siya ng 8 taon sa piling Special Forces Regiment ng Philippine Army. Gayunpaman, 3 taon na ang lumipas mula nang siya ay ma-discharge at ngayon ay namumuhay siya bilang isang karaniwang empleyado sa opisina. Matapos ang 3 taon, sa wakas ay magkakaroon na siya ng isang disenteng bakasyon. Habang binabasa muli ang imbitasyon, nakaramdam ng pananabik si Paulo. Ang kasal ng kanyang kasamahan, na kasama niyang naghirap noong nasa militar at gaganapin pa sa magandang isla ng Jeju. Agad na nagsulat ng leave application si Paulo. 1 linggo ang lumipas, si Paulo, na may dalang backpack, ay nakatayo sa Ninoy Aquino International Airport. Magaan ang kanyang dala, magaan din ang kanyang pakiramdam. Aalis na ako. Nang pumasok siya sa eroplano, puno ng pag-asa ang mukha ni Paulo. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating siya sa Jeju Airport. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang mainit at maalinsangang hangin na tipikal sa tropikal na klima. Hinubad ni Paulo ang kanyang jacket at lumabas ng airport. Mr. Paulo? Paulo de la Cruz? May isang kumakaway. Ito ay isang lalaki na nasa kalagitnaan ng kanyang 40s. Ngumiti ito ng malapad, lumapit, at nagpakilala. Ako, si Kim, kaibigan ng groom na si Marco. Ikinagagalak kitang makilala. Si Kim ay isang lokal na tour guide. Hiniling ni Marco sa kaibigang ito na sunduin si Paulo. Isinakay niya si Paulo sa kotse at nagtungo sila sa sentro ng Jeju. Ang Jeju ay talagang isang magandang lugar. Asul na dagat, mababait na tao. Habang nagpapaliwanag si Kim, tumingin si Paulo sa labas ng bintana. Ang tanawin ay tunay na napakaganda. Ang malawak na esmeraldang dagat at ang Jeju rin ay isang sagradong lugar para sa martial arts. Ito ang tahanan ng Taekwondo. Ang sinabi ni Kim ay bahagyang nakakuha ng atensyon ni Paulo. Martial arts? Opo. Ang Korean Taekwondo ay sikat sa buong mundo, malakas at maliksi. Tumango si Paulo. Sa militar, sinanay siya sa arnis at combat techniques ng Special Forces, ngunit interesado rin siya sa Taekwondo. Huminto ang sasakyan sa isang tradisyonal na pamilihan sa lungsod ng Jeju. Sinabi ni Kim na gusto muna niyang ipakita sa kanya ang lugar. Ang palengke ay puno ng buhay. Ang sigawan ng mga nagtitinda at tawanan ng mga turista ay naghahalo. Tikman niyo ang tradisyonal na pagkain ng Jeju at bumili ng ilang souvenirs dito. Sa gabay ni Kim, naglakad-lakad si Paulo sa palengke at napako ang kanyang tingin sa isang bagay, isang malaking poster na nakadikit sa pader. Korean Army Taekwondo Experience, bukas para sa publiko. Sa poster,
May larawan ng mga sundalong Koreano na nakasuot ng taekwondo uniform. Nagliwanag ang mga mata ni Paolo. Mukhang interesante ito. Tiningnan ni Kim ang poster at ngumiti. Taon-taon niyang event. Ipinapakita ng Korean Army sa mga sibilyan ang kanilang martial arts. Gusto mo bang manood? Nag-alinlangan ng bahagya si Paolo, ngunit mas malaki ang kanyang kuryosidad. Opo, gusto kong subukang manood. Namiss ko na rin ang buhay militar. Sige, tara na. Huling araw na ngayon. Pagkatapos ng halos 30 minutong biyahe, isang malawak na training ground ang lumitaw. Ito ay isang pasilidad ng militar ng Korea, ngunit ngayon ay bukas para sa mga sibilyan. Sa pasukan, maraming tao na ang nagkukumpulan. Sumunod si Paolo kay Kim papasok. Mas malawak ang training ground kaysa sa inaasahan niya. Sa gitna ay may isang malaking entablado na napapaligiran ng mga upuan para sa manonood. Wow! Ang daming tao. Mga turista at lokal ay magkahalo. Lahat ay nakatingin sa entablado na may pananabik sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, welcome sa lahat. Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Tumingin si Paolo sa entablado at nakita ang isang babaeng nakatayo roon. Nakasuot siya ng puting-puting taekwondo dobok. May taas na humigit kumulang 5'6", matipuno ang katawan at puno ng kumpiyansa ang mukha. Ang kanyang itim na buhok ay maayos na nakatali, na nagbibigay sa kanya ng isang kahanga-hangang itsura. Ako si Lieutenant Park Seo-yeon ng Republic of Korea Army. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kahusayan ng taekwondo. Ang boses ni Seo-yeon ay matatag, may bahid pa nga ng pagmamataas. Puno ng tiwala ang kanyang mga mata. Nagpalakpakan ang mga manonood. Ngumiti si Seo-yeon at sinimulan ang kanyang poomsay. Mabilis na mga suntok, malalakas na sipa sa harap at paikot na sipa. Ang kanyang mga galaw ay tunay na perpekto. Ang kanyang malakas na sigaw, kihap, ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Naghiyawan ang mga manonood. Wow! Ang galing! Lihim na humanga si Paolo. Talagang magaling siya. Sa isang tingin pa lang, alam mo nang eksperto siya sa taekwondo. Nang matapos ang kanyang puumsay, dahan-dahang inilibot ni Seo-yeon ang kanyang tingin sa mga manonood. Napahinto ang kanyang mga mata sa isang grupo ng mga turistang Pilipino. Doon nakaupo si Paolo at ang mga bagong kakilala niya. Mukhang marami tayong dayuhang bisita ngayon, ano? Bahagyang nagbago ang tono ni Seo-yeon, may himig ng panghahamon. Lalo na't maraming taga-Pilipinas. Ang katabi ni Paolo ay nagpakita ng pagkainis. Mayroong bahid ng pangmamaliit sa tono ni Seo-yeon. Narinig ko na mayroon ding martial arts sa Pilipinas. Huminto ng saglit si Seo-yeon, ngumiti at nagpatuloy. Nandito ba kayo para makita kung ano ang itsura ng tunay na martial arts? Biglang lumamig ang atmosfera. Sumimangot ang mga Pilipinong kasama ni Paolo. Ngunit si Paolo ay nanatiling tahimik, hindi nagbabago ang ekspresyon. Halina! Pumalakpak si Seo-yeon. Sino ang gustong sumubok? Damhin ninyo mismo ang lakas ng martial arts ng Korea. Walang nagboluntaryo. Nakita ng lahat ang galing ni Seo-yeon at natakot silang mapahiya. Bakit? Hanggang tingin na lang ba kayo? Mapang-uyam na ngumiti si Seo-yeon. Hindi na napigilan ng kaibigan ni Paolo ang galit at sumigaw. Paolo, ako na ang aakyat. Sobrang mayabang niya. Hayaan mo na, manood na lang tayo. Umiling si Paolo. Ayaw niya ng gulo. Ngunit hindi sumuko si Seo-yeon. Tumingin siya ng diretsyo kay Paolo. Ikaw diyan, itinuro niya. Yung tahimik lang na nakaupo. Takot ka ba? Nagtawanan ang mga sundalong Koreano sa paligid. Lalong nagalit ang mga kaibigan ni Paolo. Sobra na yan. Ipinikit ni Paolo ang kanyang mga mata, saglit at huminga ng malalim. Sa isang iglap, naging matalim ang kanyang tingin, ngunit agad ding bumalik sa pagiging kalmado. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Kung ganoon, kalmado ang boses ni Paolo. Nais ko sanang sumubok. Nagbulungan ang mga manonood. Ang gilid ng labi ni Seo-yeon ay unti-unting tumaas, na para bang nakahanap ng biktima. Sige, umakyat ka sa entablado. Dahan-dahang umakyat si Paolo. Ang kanyang lakad ay normal, parang isang ordinaryong turista. Nang makarating sa entablado, hinarap niya si Seo-yeon. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa nang may mapanuring tingin.
Nag-warm up ka na ba? Okay lang ako. Kung gayon, magsimula na tayo. Ang boses ni Seo Yon ay puno ng kaswal na kumpiyansa na para bang sigurado na siyang mananalo. Bahagyang tumango si Paulo. Kalmado pa rin ang kanyang mga mata, ngunit sa kaibuturan nito, may isang bagay na kumislap. Sa isang napakaikling sandali, walang nakapansin. Maging si Seo Yon ay hindi niya alam kung sino ang kanyang kaharap. Lahat ng mata sa training ground ay nakatuon sa entablado. Si Seo Yon ay nakasuot ng puting taekwondo dobok na may itim na belt, puno ng kumpiyansa ang kanyang tindig. Samantalang si Paulo ay nakasuot lang ng simpleng maong at puting t-shirt. Mula sa manonood, may sumigaw. Okay lang kaya yang Pilipinong yan? Mukhang hindi niya kalaban ang tenyente. Bulungan mula sa mga sundalong Koreano. Si Kim ay nag-aalalang tumingin sa entablado. Mr. Paulo, sigurado ka ba? Ngunit hindi sumagot si Paulo. Tahimik lang siyang nakatingin kay Seo Yon. Dahan-dahang lumapit si Seo Yon kay Paulo. May ngiti sa kanyang labi. Nakakabagot kung laban lang, huminto siya, ngumiti at sinabing, "Pustahan tayo?" Sa sandaling iyon, natahimik ang buong lugar. Lahat ng mata ay napunta kay Seo Yon, isang sundalong Koreano, sa gilid ang napabuntong hininga. Heto na naman siya, ganyan na naman si Lieutenant. Hindi pinansin ni Seo Yon at diretsyong tumingin sa mga mata ni Paulo. "Kung matatalo mo ako," huminto siya saglit at bumulong, "magiging sayo ako." "Ha?" Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ang mga tao sa paligid ay napigil din ang hininga. Mas lumapit pa si Seo Yon at bumulong sa tainga ni Paulo gamit ang sirang Ingles. "Tonight, I will do anything you want." Sa sandaling iyon, nagkagulo ang training ground. "Uy, anong sinabi niya?" Nagtawanan ang mga sundalong Koreano. Yung mga nakakaintindi ng Ingles ay napanganga sa gulat. Namula ang mukha ni Paulo. Halatang nag-aalangan siya. "Bakit?" Mapanghamong ngumiti si Seo Yon. "Takot ka? Panalo naman ako eh." Kinagat ni Paulo ang kanyang labi. Ang kayabangan ni Seo Yon ay sumusobra na. "Sige." Kalmado pa rin ang boses ni Paulo, ngunit bahagyang nagbago na ang kanyang tingin. Ang NCO na nagsisilbing referee ay pumito. Simulan, agad na gumalaw si Seo Yon. Isang napakabilis na sipa sa harap ang dumiretso sa mukha ni Paulo. Whoosh! Bahagyang iniliko ni Paulo ang kanyang ulo at dumaan lang ang sipa. Ho! Nagbago ang tingin ni Seo Yon. Mas mabilis siyang mag-react kaysa sa inaasahan niya. Sunod-sunod siyang umatake, sipa sa harap, sipa sa gilid at isang direktang suntok. Ngunit naiwasan lahat ni Paulo. Ang kanyang mga galaw ay mukhang asiwa, ngunit walang tumatama sa kanya. Kakaiba. Napailing si Seo Yon. Nagsimulang maghiyawan ang mga manonood. "Go, Lieutenant! 100,000 won para kay Lieutenant." Nagsimula ng magpustahan ang mga sundalong Koreano. Si Paulo ay depensa lang, hindi umaatake. Naiinis na nagtanong si Seo Yon, "Bakit hindi ka umaatake?" "Dahil hindi pa ako handa." Ang sagot ni Paulo ay nagpatawa kay Seo Yon, duwag. Nagsimula ang ikalawang round. Naging mas matalim ang tingin ni Seo Yon. "Ngayon, magseseryoso na ako." Umikot siya at nagpakawala ng isang roundhouse kick, isang signature technique ng taekwondo. Swoosh! Ang malakas na sipa ay patungo sa ulo ni Paulo. Ngunit yumuko si Paulo, ang kanyang galaw ay natural na parang agos ng tubig. "Ano?" Gulat si Seo Yon. May kakaibang liksi sa mga galaw ni Paulo. Mas binilisan pa niya ang kanyang pag-atake. Ang sunod-sunod na sipa ng isang 4th dan black belt ay nagsimulang lumabas. Pak, pak, pak. Ang tunog ng hangin mula sa mga sipa ay maririnig. Ngunit naiwasan lahat ni Paulo. Pawis na si Seo Yon. May mali. Malinaw na umiiwas lang siya, ngunit ang postura ni Paulo ay napakatatag, tulad ng mga tindig sa sinaunang sining ng pakikipaglaban sa Pilipinas, malambot ngunit matatag. "Ito, hindi mo maiiwasan," sigaw ni Seo Yon. Inilabas niya ang kanyang signature move, isang 180-degree spinning heel kick, isa sa kanyang mga pinakamatinding atake. Fwip! Ang kanyang katawan ay umikot ng napakabilis, ang kanyang sakong ay lumipad patungo sa mukha ni Paulo. Sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang tingin ni Paulo, matalim, malamig, na para bang naging ibang tao. Yumuko siya sa perpektong tiyempo,
Ang paa ni Seoyon ay dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo at ang kanyang kahinaan ay nalantad. Maaaring gumanti si Paolo, ngunit hindi niya ginawa. Umiwas lang siya. Lumapag si Seoyon at tiningnan si Paolo, may pagkalito sa kanyang mga mata. Yung tingin na yon kanina. Ikatlong round. Nasaktan ang amor proprio ni Seoyon, malubhang nasaktan. Ilalabas ko ang tunay mong pagkatao. Sumugod siya ng buong lakas. Hindi na ito biro. Sunod-sunod na napakabilis na atake. Humanga ang mga manonood, ang mga galaw ni Seoyon ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit nagbago rin ang mga galaw ni Paolo. Hindi na asiwa, sa halip ay napaka-natural. Pinawalang bisa niya ang bawat atake gamit ang pinakamaliit na galaw. Walang nasayang na kilos, mahusay at tumpak. Ito ang estilo ng Philippine Special Forces. Ano yon? Nagbulungan ang mga sundalong Koreano. Sino yang taong yan? Ang galaw niya, parang profesional na sundalo. Naramdaman din ni Seoyon ang amoy ng tunay na labanan. Inilabas niya ang kanyang huling mapagpasyang atake, ibinuhos ang lahat ng lakas sa isang direktang suntok. Mamatay ka! Ngunit kalmado pa rin si Paolo. Hinawakan niya ang pulso ni Seoyon, marahan ngunit matatag, at ginamit ang kanyang lakas para umikot. Sa isang iglap, ang katawan ni Seoyon ay lumutang sa ere. Nang malapit na siyang bumagsak, sinalo siya ng matipunong braso ni Paolo, marahan para hindi siya masugatan. Nagtama ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Seoyon, puno ng pagkamangha at pagkalito. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Paolo sa sahig. Tahimik ang buong lugar. Walang nagsasalita. Imposible. Bulong ng isang sundalong Koreano. Napaupo si Seoyon sa sahig. Nakatingala na may di makapaniwalang tingin, nanginginig ang kanyang mga labi. Ikaw, nanginginig ang kanyang boses. Sino ka ba talaga? Inilahad ni Paolo ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo. Ayos ka lang ba? Ngunit tinabig ni Seoyon ang kanyang kamay. Sagutin mo ako. Sigaw niya. May luha sa kanyang mga mata. Isa ka lang bang ordinaryong turista? Nagbuntong hininga si Paolo. Naintindihan niyang hindi na niya maitatago pa. Kailangan ko ba talagang sabihin? Pakiusap, puno ng pakiusap ang boses ni Seoyon. Gusto kong malaman kung sino ka. Kinuha ni Paolo ang kanyang backpack. Mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na insignia, isang makintab na metal na insignia. Ipinakita niya ito kay Seoyon. Dati akong nasa militar. Noon, lumapit ang NCO na referee. Nang makita niya ang insignia, namutla siya. Ito, nanginginig ang kanyang kamay. Ang insignia ng Special Forces Regiment ng Philippine Army. Muling nagbulungan ng mga tao. Special Forces? Yung maalamat na Special Operations Unit? Tumango si Paolo. Naglingkod ako ng 8 taon sa Special Forces. Ang mga salitang iyon ay nagpabigla sa lahat ng sundalong Koreano. Isa sa mga pinakamahusay na Special Operations Forces sa mundo. Kilala sa kanilang husay sa kamuflahe at pambihirang tibay. Nawalan ng kulay ang mukha ni Seoyon. Napaupo siya sa sahig. Napagtanto niya kung ano ang kanyang ginawa. Nagpakita siya ng kayabangan sa harap ng isang top-tier Special Operations soldier. Ako, nanginginig ang kanyang boses. Anong ginawa ko? Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ang isang mayabang na babae ay umiiyak ngayon sa harap ng maraming tao. Muling inilahad ni Paolo ang kanyang kamay. Okay lang, malumanay ang kanyang boses. Hindi ka masamang tao. Ngunit umiling si Seoyon habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Nagkamali talaga ako. Naging sobrang mayabang ako at walang galang. Nanginginig ang kanyang katawan. Napagtanto niya kung gaano kahangal ang kanyang ginawa. Lumuhod si Paolo sa harap ni Seoyon at tiningnan siya ng diretso sa mata. Dapat sinabi ko na agad sa simula, mahina niyang sabi. Pero ayokong ipagyabang ang nakaraan ko sa militar. Tumingin si Seoyon kay Paolo na may luhang mga mata. Bakit? Bakit mo itinago? At yung laban? Nag-alinlangan si Paolo. Ang pakikipaglaban ay hindi para manalo o matalo. Naging malalim ang kanyang tingin. Noong sundalo ako, natutunan ko na ang tunay na malakas ay hindi basta-basta gumagamit ng kanilang lakas. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Seoyon. Ang tunay na malakas ay hindi basta-basta gumagamit ng kanilang lakas. Ang pangungusap na iyon
ay bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ako, kinagat ni Seyon ang kanyang labi. Dala ko ang pangalan ng militar, pero hindi ko naiintindihan ang tunay na diwa ng pagiging sundalo. Naging seryoso rin ang mga sundalong Koreano sa paligid. Naramdaman din nila ang sinabi ni Paulo. Ang NCO ay sumaludo ng may buong paggalang. Isang karangalan na makilala ang isang sundalong tulad mo. Sumunod din ang ibang sundalo. Ang Philippine Special Forces ay isang unit na lagi naming gustong matutunan. Nahihiyang tumayo si Paulo. Hindi niyo kailangang gawin yan. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Retired na ako. Isa na lang akong ordinaryong office worker ngayon. Bigla na lang, lumuhod si Seoyon ng maayos at yumuko ng malalim ayon sa tradisyonal na paraan ng paggalang. Teka, anong ginagawa mo? Nagulat ang lahat. Patawarin mo ako, nanginginig ang kanyang boses. Naging sobrang mayabang ako. Minamaliit kita. Tumulo ang kanyang mga luha sa sahig. Naguluhan si Paulo. Hindi niya inaasahan ang sitwasyong ito. Tumayo ka. Pakiusap, lumapit siya kay Seoyon. Hindi kailangang gawin yan. Itinaas niya ang kanyang mukha, basang-basa ng luha. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo ng maayos. Nagbuntong hininga si Paulo. Pagkatapos, ay lumuhod din siya sa harap niya. Magkaharap sila. Hinawakan ni Paulo ang kanyang kamay. Tumayo ka na, marahan ngunit may diin. Nanlaki ang mga mata ni Seoyon. Ang init ng kamay ni Paulo. Isa kang mabuting sundalo. Sabi ni Paulo, magaling ka at may passion. Kaya lang, nag-atubili siya, medyo nalihis lang ang direksyon mo. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa dibdib ni Seoyon. Tinulungan siya ni Paulo na tumayo. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, isang kakaibang kuryente ang dumaloy. Bumilis ang tibok ng puso ni Seoyon. Isang kakaibang pakiramdam, hindi takot, hindi hiya, kundi ibang emosyon. Isang taong tulad mo. Bulong ni Seoyon, ngayon lang ako nakakilala. Tiningnan din siya ni Paulo. Nakita niya sa likod ng kanyang matapang na anyo ang isang marupok na puso. Nakita rin niya ang kanyang kalungkutan. Hindi namamalayan, mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ako rin, mahinang sabi ni Paulo. Isang taong tulad mo, ngayon lang din ako nakakilala. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho. Sumenyas ang matandang NCO sa lahat na umatras. Sa entablado, tanging sina Paulo at Seoyon na lang ang naiwan, na mula ang mukha ni Seoyon. Patawad talaga, sabi niya ulit. Ngayon ay mas natural na, hindi na formal. Okay lang, ngumiti si Paulo. Sa katunayan, may natutunan din ako. Ano yun? Ang tapang. Hindi binitawan ni Paulo ang kamay ni Seoyon. Mayroon kang tapang na aminin ang iyong pagkakamali. Mas kahanga-hanga yon. Muling tumulo ang luha mula sa mga mata ni Seoyon, ngunit ngayon ay luha ng pasasalamat. Salamat. Mula sa malayo, nakangiti si Kim. May nagbabago. Pag-ibig na kaya, bulong ng isang sundalong Koreano. Nakatayo pa rin silang magkahawak kamay. Ang dapit hapon ay nagpula sa training ground. Ang kahel na sinag ng araw ay bumalot sa kanilang dalawa. Naisip ni Seoyon, kung kasama ko ang taong ito, baka magbago ako. Naisip din ni Paulo, bakit ganito na lang ang pag-aalala ko sa taong ito? Ang binhi ng pag-ibig ay naitanim na. Lumapit ang NCO at inanyayahan si Paulo para sa hapunan. Tatanggi sana si Paulo, ngunit dahil sa sinseridad ng lahat, pumayag siya. Lieutenant Park, sasama ka rin, di ba? Tumingin si Seoyon kay Paulo. Ngumiti si Paulo. Sama ka na rin. Namula ang mukha ni Seoyon. Opo, isang oras ang lumipas sa isang tradisyonal na Korean BBQ restaurant. Pumasok si Seoyon at nagulat ang lahat. Wala na ang kanyang dobok. Nakasuot siya ng isang light pink na bestida, nakalugay ang mahabang buhok at may bahagyang makeup. Pasensya na. Na-late ako, sabi niya nang may hiya. Hindi makapagsalita si Paulo. Napakaganda niya, parang ibang tao. Ang ganda mo. Sabi niya ng buong katapatan. Lalong namula ang mukha ni Seoyon. Nagsimula ang kainan. Pagkatapos ng ilang baso ng soju, naging mas komportable ang lahat. Nagtanong sila tungkol sa training ng Special Forces. Ang survival training sa gubat at bundok ang pinakamahirap. Ikinuwento ni Paulo ang kakulangan sa pagkain, kawalan ng tulog,
at pagharap sa lamig at panganib. Naakit si Seoyeon sa kwento. Doon ko natutunan na ang tunay na lakas ay hindi galing sa isang individual kundi sa samahan. Lumipas ang oras. Medyo nalasing na si Seoyeon. Inamin niya ang pressure mula sa kanyang pamilya na puro martial artists at ang kalungkutan sa laging pagpapakita ng katapangan. Ipinatong ni Paulo ang kanyang kamay sa balikat nito. Ako rin, pagkatapos kong ma-discharge, lagi akong nalulungkot. Walang mapagsabihan. Tumingin si Seoyeon sa kanya na may luhang mga mata. Ngumiti si Paulo. Pero okay na ngayon dahil nakilala kita. Kumabog ang puso ni Seoyeon. Dahan-dahang umalis ang iba at iniwan silang dalawa. Naglakad sila sa dalampasigan ng Jeju sa gabi. Marami akong natutunan dahil lahat sa'yo, sabi ni Seoyeon. Ako rin. Biglang lumingon si Seoyeon, ngumiti ng may hiya. Oo nga pala, natalo ako sa pustahan, di ba? Nagulat si Paulo. Yung kapag nanalo ako, sa'yo na ako. Lumapit si Seoyeon ng isang hakbang. Seryoso ako doon. Ha? Akala ko biro lang yon dahil sa kayabangan mo. Hindi, seryosong sabi ni Seoyeon. Ngayon, gusto ko na talagang mangyari yon. Hinangin ng dagat ang kanyang buhok. Dumagundong ang puso ni Paulo. Gusto kita, Paulo, pag-amin ni Seoyeon. Malakas pero mapagkumbaba. Ang taong nagturo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Tiningnan siya ni Paulo at marahang sinabi, Ako rin, napansin na kita mula pa sa simula. Hinawakan niya ang kamay nito. Pwede ba kitang maging girlfriend? Napatawa si Seoyeon sa gitna ng kanyang mga luha. Tanga, bakit ang formal mong magtanong? Hindi ba't sinabi ko nang sayo na ako? Sa sandaling iyon, niyakap ni Paulo ang kanyang baywang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa saliw ng alon ng dagat, isang masayang ngiti ang sumilay sa labi ng dalawang taong mula sa magkaibang bansa. Kinabukasan, sabay silang nagluto ng almusal, sabay silang pumunta sa training ground at nagpakita ng isang magandang kombinasyon ng arnis at taekwondo. Ang pagsasanib ng daloy at lakas ng Pilipinas at Korea ay nagpabilib sa lahat. Sa airport, bago bumalik si Paulo sa Pilipinas, mahigpit na hinawakan ni Seoyeon ang kanyang kamay. Babalik ka, di ba? Bawat linggo, bibisitahin kita. Pangako, 3 buwan ang lumipas. Tinupad ni Paulo ang kanyang pangako. Nagtaka ang kanyang mga katrabaho sa Makati kung bakit palagi siyang lumilipad patungong Korea. At isang araw, si Seoyeon naman ang dumating sa Maynila, naghihintay sa labas ng kanyang opisina. Pinatunayan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagtalo sa kalaban, kundi ang makuha ang kanilang puso. Ang pag-ibig ng lalaking Pilipino at babaeng Koreano ay magpapatuloy kasing ganda ng asul na dagat ng Jeju at kasing tamis ng simoy ng hangin sa Maynila. Kung ang kwento ng magiting na Pilipino at ang kanilang pag-ibig na tumawid ng hangganan ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para suportahan kami. Salamat sa inyong pakikinig.